Kasi nga po, mga kapatid, ang bawat magulang po, syempre ay kampi sa kanyang anak. Lalo na kung ang usapin ay nasa tama, ang supling niya. Lalo na kapag alam mo na ang iyong anak ay lumalaban sa buhay ng parehas, ng patas, di ba? Kaya nung madamay po ang pangalan ni Luis Manzano tungkol po dito sa flex fuel scam, itong kaso na ibinato laban sa kanya kasama ang kanyang mga kasamahan dito sa flex fuel. Imagine, best friend pa yung isa, ha? Best friend pa niya. Mula pagkabata. Oo. Napakatagal na nilang magkaibigan. Pero may nangyari pa rin na ganito. Pero ngayon nga po, pinakamaligayang nanay, si Ate V, dahil, nako, alam na po natin ang naganap, Romel. Pakikwento. Pinawalang bisa na. Pinawalang sala. Pinawalang sala na ang nasasangkot na si Luis Manzano na syndicated estafa na kung saan na, di ba dati pala yan, gusto nang bayaran sana, di ba sabi ni Ate, bayaran mo lang lahat pero hindi daw yun ang kailangan. Hindi. Nag-usap sila noon. Hindi ba po pwedeng yung mga nag-ahabol kasi ay maaari bang bayaran na ng kumpanya? Oo. Parang ganon. Eh sabi naman ni Luis, kapag ka binayaran, parang inamin ko na ako ang may kasalanan. Kasi yung mga nag-ahabol, ayon sa paliwanag at sa mga dokumento ni Luis, nung pumasok yung mga nag-sugal ng kanilang pera sa flex fuel, nakapag-resign na noon. Bumitiw na doon sa kumpanya si Luis noon. Yon. At siya pa nga nag-ahabol ngayon ng 66 million pesos. Oo. Dahil yun yung itinaya din niya na hindi na ibalik sa kanya, di ba? At ito nakakalungkot. Nangyari ito kay Luis sa kasagsagan ng pagdadalang tao ni Jessie at pagdating ni Baby Peanut, di ba? Nakakalungkot yun. So, Kaya di ba hati ang saya ni Luis dati nung nagdadalang tao si Luis, di ba? Kasi hindi niya alam kung magiging saya nagdadalang tao si Jessie. Oo. Totoo yan. Pero at least natuldukan na ng bonggang-bongga. Ang saya ng pamilya nila. At saka nakakatuwa po yung ganito, lalo na kung alam natin na ang ating anak ay lumalaban ng parehas, yun po ang pinakamahalaga. May mga pagkakamali po ang ating mga anak, wala pong perfectong anak. Pero kapag alam ng magulang na ang anak ay lumalaban ng parehas at patas, talagang isusugal ang kanyang imahe. Gaya ng nangyari kay Ate V. Hindi na lang po natin maaasahan pa si Ate V na magsalita ngayon para wag na ring lumawak pa itong issue na ito. Basta ang mahalaga, pinawalang sala na po si Luis Manzano dito sa syndicated estafa na kasong ibinato laban sa kanya. At siya pa naghahabol ngayon. Kaya, naku, napakaganda nito. Napakalaking bagay nito kay Ate V, di ba? At syempre kay Luis, di ba? Makakatulog. Meron na silang peace of mind, ika nga. Kasi mahirap, di ba, Nay? Lagi mo kasi sinasabi kapag may kaso ka, maliit pa na malaki, basta kaso yan. Naku, maghahabag talaga yan, di ba? Wala pong maliit o malaking kaso. Maliit o malaki, kaso pa rin yan. Nakakaagaw pa rin po ng ating panahon, ng ating atensyon, ng ating peace of mind, sa totoo lang. Eh ngayon, na ganyan na ang nangyari, magkakaroon na ng kapayapaan ng kalooban si Luis, si Jessie, si Ate V, ang buong pamilya, di ba naman? Yun, oo. Pwede ba? Naku, nagagalit si Boy si Karagay. Pwede ba malayong mga scam o manloko si Luis? Siya pa ang niloloko dahil sa kabaitan niya. God is always good, Ate V. Si Luis ay mabuting tao, matulungin at may takot sa Diyos. Vindicated ka, Luis. Sabi ni Boy Z. Karagay, totoo naman ito, sa totoo lang. Napakaraming pagkakataon na talaga naman pong nakikita natin ang kabutihan ng puso nitong si Lucky. Diba? Oo, lahat ng mga kasamahan niya, panay mga gagandang marinig mong ginawa sa kanila ni Luis. Pakisama at lahat. Totoo yan. At pagka dumarating ganitong pagkakataon, pag dumarating yung nalalagay sa alanganin,
ang isang artista na may itinanim, di ba? Diyan mo makikita talaga yung pagtatanggol ng kanyang mga kasamahan. Lahat halos nun, isa lang ang sinabi, si Luis pa, tumutulong nga siya nang hindi man lang niya ipinagmamakaingay. Yung ginagawa ng kanang kamay niya, hindi nga nalalaman ng kaliwa, di ba? Sana kung katulad siya ng ibang personalidad na kapag tumutulong may kasunod na camera. Oh, at may caption pa. May camera na, may caption pa, may article pa. Ay, kumpleto. Diba? Nawawala tuloy ang indolensya pagka ganon, di ba? Nawawala. Kasi ipinagmamakaingay. Hindi ganon si Luis. Malalaman mo na lang ginagawa niyang pagtulong. Parang Alden Richards. Ay, Mula sa mga taong tinulungan. Sa totoo lang, malalaman mo mula doon sa tinulungan, hindi doon sa tumulong. Ayun. Nakakatuwa, di ba? yan ang magandang kwentuhan, yung kunento sa iyo ng mga kaibigan na naka-experience sa kabutihan ng isang tao. Yun ang pinakamagandang marinig. Totoo yan. Yung siguro hindi mo na natatandaan, 2 decades ago, tinulungan mo ako. Diba? Di ba? Ako yung pinag-aral mo noon. Ako yung pinadadal mo ng tuition. Ako yung pinadadalhan mo ng pambili ng libro. Baka nakakalimutan mo na. Di ba? Yung ganon. Ang sarap kaya ng ganon. Correct. Sabi ni Tita Nene Olanday, mabuti naman at napawalan sala si Luis. Bilang ina ay panatag na ang kalooban niya. Si Ate B, masayang-masaya na sila. Parang nabunutan na sila ng tinik. Tama po. Malaking tinik ito, Tita Nene. Wala namang naniniwala na kasangkot si Luis Manzano sa nasabing scam. Dahil kilala ng lahat ng mabuting taong anak ni Ate B. Baka siya pa nga ang na-scam dito. Kaya nga, ito nga di ba? Hinahabol niya yung 66 million niyang ipinuhunan dito sa sa Flex. Kaya kailangan, di ba? Kaya kailangan kunin. Okay? God is good, Luis. Alam niya ang laman ng puso mo. Ang daming taxi ni Luis. Aanin pa niya pera ng iba. Ang dami rin niyang natutulungan. Sabi ni Dan Clavesillas, totoo naman. You can't put a good man down. Di ba, Nay? Sabi ni Marichu, formasyon, espiritu. Tama. Sabi nga natin, di ba, kapag ka meron kang isinuksok, meron kang titingalain. Pag meron kang itinabi, meron kang huhugutin. Pag meron kang tinulungan, marami kang hukbo ng tagapagtanggol. Yun. Di ba? Kaya dapat talaga maganda ang puso para meron ding inaasahan, di ba?